ang uniformadong polis. Kasi yung mga nakaberde doon, lantaran mo sinasabi, hindi sila nagtatraffic. Gumagawa sila ng traffic para makaipon ng pera. I'm telling you that frankly. Every day, I am that. Mamaya, maraming sasabihin sa iyo si Ate Lili. Okay, next station na kumagay, please. Magandang umaga po. Nasa po sa President Sanchez. Sa upan po natin sa Sampung Police Station. Ang aming po programa ay ang konsultasyon po ng programa is bukas ang istasyon at bukas ang aming mga telepono sa mga mapaya sa patuloy po yung ating pagkakasasa sa mga grupo na nakatira po sa ating area at sa mga individual. Alam namin ito yung maging probable target ng mga women. Yung basta tanungin mo yung pangalan ng deputy ng dati tsaka sa mga tauhan ay police senior inspector Ortizo. Maayos ang may pagkalastasan sa mga taong hihingi ng tulong sa polis at anumang klaseng tulong kailangan niya agad dito ma-respond niya. Ganito pamamaraan, makukuha natin yung tiwala nila at tiwala na magsumbong ng women at tiwala na humingi ng tulong sa polis. Pamagitan po nito, ito ang maaaring masabi mo natin kung nag-report natin po sila, maaaring po nasa women. Pero ito po hindi indikasyon natin na magulo sa lugar. Ito po indikasyon na malaki po ang pagtitiwala ng mamamayan sa polis. Malaki po ang tiwala nila na mabibigyan solusyon ang kanilang problema. Kung ito sa ganitong puntong maraan, ay nag-distribute po kami ng stickers sa mga bahay-bahay at ito yung tinakabit sa mga telepono para encourage yung mga mamayan na mag-report. At pamamagitan po nito kasi ang tatagika tayo siya sa mamamayan ay hindi po lang ang responsibilidad ng pulisan, ang responsibilidad ng bawat sa membro ng komunidad. So, parang sa naglalagay ko sa mga poste. Kailangan yung tulong, makipagtulungan tayo. Tumawag na ako kayo dito. Hindi po lang po sa poste, doon mismo sa unit, sa mga handset, ng telepono, bahay, bawat sa president. So, alam na ho nila kung saan kayo tatawagan. Opo. Paghating gabi, nasa kayo? Kahit anong oras po, maski yung mga chairman at yung mga tao binigyan namin yung telepono, kahit isang oras ang gabi, na-respond na. So, yung doon sa command ninyo, ibig sabihin, alam na ng taong bayan. So, ganun kagandang na itayo yung relasyon nyo. Yun po yung pinapalakas pa rin natin. Maraming salamat po. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Police President Sergio Mendoza, Police Station 4 National. Kami po bilang police, ang aming motto sa QCPD, we aim for excellence. Ako po hindi ako marunong mambola na tao, akin din po ako mayabang. Alam po yan ang press call sa Station 10. May mga konkreto po akong proyekto at mga innovation. Wala ko nanungkulan sa isang istasyon. At ang mga kapitan ko ang magsasabi kung ano ang aking ginagawa sa istasyon na nasasakupan. Meron po akong ipipresenta sa inyo na tatlong innovation na aking ginawa. Bilang pag-mobilize sa tao, sa community, at sa kapulisan. Pinresenta ko po ang sticker to all motorcycle rider sa dalawang stasyon po, Station 10 at Station 4. Ang principle po ng sticker for motorcycle rider ay parang simple lang sa subdivision. No sticker, no entry. Nagpagawa po ako ng tag-isang sticker para sa mga rider ng bawat barangay. Yun ikakabit sa kanilang mga motorsiklo. At yan po, pagka pumasok po ang riding in tandem sa isang area na walang sticker, sisikayin sila ng gwardiya, sisikayin sila ng barangay tanod, sisikayin sila ng concerned citizen. Kaya kung may balak na hindi maganda ang riding in tandem, sa kasisita sa kanila, lalayas na sila sa lugar. Yan po ay isa sa mga proyekto. Naiwan ko po yan sa Station 10 at pinagpapatuloy ko sa Station 4. Pangalawa po, ipinropose ko po sa Station 4
ang satellite home for CICL. Alam po natin na sa DSWD, punong-puno na po ang bahay Kalinga. Kung may nahuli po tayo mga CICL, children in conflict with the law. Minor, dadalhin mo ron sa DSWD, ilang oras lang, pauwiin. Dahil hindi na po sila kasya doon. Babalik po sila sa lansangan, gagawa uli ng krimen. Pinapirma ko po ang lahat ng barangay captain sa Station 4 para sa proposal na yon. Na ang ibig sabihin, lahat po ng barangay ay magtatayo ng satellite home sa kanilang barangay para kung puno na po ang bahay Kalinga, pwede pong dalhin ng mga CICL doon sa project na bahay doon sa mga barangay. At sinama ko rin po dyan ang aking istasyon na pwede rin kami maglagay ng mga bata sa isang bahay na aming gagawing bahay Kalinga. Yung proposal niya po ay nakarating sa City Hall, nakarating sa DSWD, at meron na po silang sagot. Ang kulang na po dyan ay ang manpower dahil kailangan accredited ng DSWD ang magbabantay sa nasa bahay Kalinga. Okay. Ina-acknowledge natin ang pagdating ng ating kasama sa mula sa Radyo ng Bayan at KGB4. Si past president ng PNP Press Corps, si Alvin Baltasar. Magandang umaga, maraming salamat po yan. Kaya sir, nabanggit mo ikaw ang nagpa-imprenta ng mga stickers. Opo. Pag kulang po, Sa sarili mong bulsa yun? Sa sarili mong bulsa? Opo, voluntary, ako po ang nagpaprinta ng mahigit 1,000. At ang sabi ko sa mga kapitan, kung kukulangin yung para sa mga residente na may motorcycle, sila na daw po ang magpapagawa. So ang intensyon, lahat ng residente may motorcycle na nakatira sa bawat subdivision? Hindi po subdivision, bawat barangay po. Bawat barangay? Wow! Nagawa na po namin yan. Ilang libo po ang motorsiklo sa inyo nasasabukan? Ang bilang po sa Station 10 ay napakarami. Sa Station 4 ay marami po. Pwede ho bang bigyan natin ng numero, more or less? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000? More or less, 5,000 po. Ang laki nagkakasa sa buka para? Pero hindi po 5,000 ang ginagawa ko. Sa Station po, 1,200. Ngayon, yung kulang po, ang magpapagawa po doon ang mga barangay captain. Okay. So, may ibang areas dyan sa area mo na nakikita ko yung mga bata at medyo mamali sumisingot ng gano'n eh. Apo. Nakukuha niyo po ba sila? Opo, kaya nga po, pinropose ko yung project ng CICL. Yung mga Rocky Boys? Opo. Oo, dami. Kaya pinropose ko po yun para nga po dalhin sa satellite home at hindi sa DSWD na pauwiin after 5 hours, after 1 day. Dapat po sila magkaroon ng programa ng mga bata. Maraming pa kayo pagkulang ngayon eh. At pangalan lang nila, gumawa ng anak. Akala na, mabubuhay yung mga anak. Okay, salamat po. Meron pa pong Sige, pangatlo. sige, go ahead. Pinaka-importante po ito para sa amin at sa aming pong district director. Nag-propose din po ako ng barangay ordinance na pinapitumahan ko sa mga agawad at barangay kapitan sa mga baliches. Ang no riding in tandem policy. Dahil po sa ating traffic code, 3641, kung hindi pa ako nagkakamali, RA 3641, naka-indicate po doon ang motorsiklo ay bawal mag-angkas. Subalit hindi po natin ay papagapad yan. Colonel, linawin natin. Kailan mo naisip, kailan mo pinatupad, at bakit hindi man ipatupad? Pinapropose pa lang po namin.